Typhoon na si Marce nasa halos baybayinan ng Santa Ana, Cagayan, pero bumagal ang pagkilos. Bakit kaya? Ipapaliwanag natin. At forecast na posible pang umabot sa Category 3 o Super Typhoon na sa 10-minute average according sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center, may maliit pa o posible pa. Pero mananatiling hanggang typhoon category lamang sa data feed ni Pag-asa. Kaya tropical cyclone wing signal nakataak pa rin sa extreme Northern Luzon. Nag-iingat na ang kaluduluhan ng Cagayan Valley. Pero bakit wala tayong masyadong violent gusty winds sa Metro Manila at Calabarzon? Sasama natin sa paliwanag. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, November 6, 2024. Ang oras na ating boss ng tanghali ay alas 12:38 na ng tanghaling tapat. So mapapansin na patuloy pa rin na humid at maalinsangan dito sa Metro Manila at nagkakaratig ng bandang South Luzon. Pero madalas magiging maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin dahil sa traversing ng southwesterlies na nahahatak ni Bagyong Marce at umaabot ng sa bandang Metro Manila ang southwesterlies inflow na nahahatak nitong si Bagyong Marce. Kaya lang, papapansin ninyo, hindi ganoon katindi ang nagiging hatak nito sa bandang katimugang bahagi ng Luzon dahil sa ipapaliwanag natin kung bakit at ilang beses natin yung pinapaliwanag yung mga ganoong factor. At bakit nung panahon ng Bagyong Christine, grabe ang naranasan kabilang nga ang Metro Manila. Pero bago yan, ay unahin muna natin lagyan ng panahon. As of 12:38, 39 ngayong tanghali, ay nasa halos may mga mahigit sa 3 lightning strikes ang nadedetect na Aki Lightning Detection System so far. Pero kalat-kalat ito dahil nga po sa accumulated thunderstorms dito sa kaibabaan o sa mababang bahagi ng Luzon at Visayas area. Wala naman tayo masyado nakikita water vapor base na rin sa Doppler radar imagery at nakataas ang thunder advisory naman sa bahagi ng Mindanao. Kabilang na dyan sa bahagi ng Lanao del Sur, yan, mula Piagapo hanggang Lumbabayaw area. Lanao del Norte mula Munay at Pantao Ragat. Kasama na ang bahagi ng Bukidnon, North Cotabato, Misamis Oriental, Agusan del Norte, hanggang sur na po yan. Siyempre, damay din ng Surigao del Sur, hanggang dyan sa may bandang San Miguel, sa parte ng Surigao del Sur. Bagamat isolated ito at kalat-kalat, ingat pa rin sa mga possible localized thunderstorms na tatagal daw ng 1 hanggang 2 oras ang magiging effectivity ng forecast na ito. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin, pero medyo partly cloudy at humid ang umiiral sa amin sa Caloocan, dito sa pwesto ko mismo. Kaya wag masyadong magbilad despite na partly cloudy mga folks. At medyo mahangin din tayo dahil nga po sa umiiral na nga po yung inflow na nahahatak ni Typhoon Yingxing sa international name o Marce sa ating local name. Pakita sa live CCTV snapshots natin, medyo gloomy pero maaraw at humid ang nararanasan namin dito sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature nito lang, ako weather station kaninong 5:35 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25 degrees Celsius, sarado yan. Pero kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na 33.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon na at 2:12 PM. Meaning, medyo mataas ang aming heat index na nasa 43.7 degrees Celsius. Ang aming nag-iinit pandama kahapon, pero kung itatabi natin sa peak 16 in past 24 hours, ang Subic Bay naman ang nakaranas ng mas mataas ng bahagya na nasa 33.9 degrees Celsius, ang pinakamataas na alinsangan na na-record sa bansa. So halos kapareho kami, kung magkapareho ang Caloocan dito sa amin at Subic, na parehong may 33.9 degrees Celsius. Sa pinamababang temperatura sa Baguio City, bahagyang bubaba at 16.8 degrees Celsius, na pinakamababa sa bansa. At sa inulan naman sa Coron, Palawan naman ay nakaranas sila ng violent rain showers na 151 mm.
Yan naman sa may bandang Palawan. So, well, alam na natin dahil nga po yung southwesterlies inflow, magdudul po yan ng mga water vapor na magsusway o bubuhos yan sa dadaanan ng southwesterlies wind flow habang hinahatak itong si Bagyong Marce. So, normal po yan kapag kaganyan. Kahapon, inulan naman kami sa Caloocan. Actually, gabi na ito nung bumuhos ang malakas sa ulan. Abot ng 23.4 mm ang total rainfall. So, sa loob ng itong araw, nakaka 12 mm na kami. Meaning, in full November rainfall total, nasa 42 mm na po ang aming total rainfall. So, at least medyo mabilis ang collection ng aming total rainfall ngayong buwan. So, dadalas-dalas. Despite na mag-aamihan na tayo. Sa ating namang outside humidity, katamtaman, 77% at bumaba ito ng 2% since last hour. Thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals. Mababagal itong bumababa at hindi rin maganda ang ating hangin na nasa moderate air quality po tayo at 82 index or 26.63 micrograms per cubic meter. In particulate matter 2.5. Magmas po tayo ngayon lalo na sa mga bumibiyahe ngayong tanghali sa kanya-kanyang mga trabaho at mga biyahe. Para sa mga sensitibong mga baga na rin po yung mga folks. At sa ating almanak, sumikat ang haning araw kaninang 5:53 AM at inasalubog ito mamayang 5:25 PM. At nasa 21% illuminated na po ang liwanag ng buwan. Sa mga area na makakita nito ay meron pa rin conjunction ng Moon at Venus. So sa mga kababayan natin gustong mag-stargazing ay pwedeng makita nyo po yan bago lumubog ang haring araw. So makikita yan. So paglubog yan mamaya, kakalubog ng haring araw, maliwanag na maliwanag po na yung magtatabi sila halos ng Venus at ng Moon. So pagkakataon nyo po yan makuha. Pero sa ating almanak, makikita ang pa-moonrise pa lamang, kaka-moonrise pa lamang at nasa elevation of 32 degrees. Sumikat ito kaninang 9:55 AM at nasang mamayang gabi ng 9:14 PM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging maulap ang ating maghapon. Asahan na po yan at mga kalat-kat na pag-ulan. 100% chance daw ulan dito sa amin sa Caloocan or Karatig, Metro Manila. Bukas, ganun din ang magiging panahon. Asahan din ang mga localized thunderstorms. Chance ng pag-ulan, 68% daw at medyo mabugso ang hangin. Sa lowest temperature expected, 30 to 31 degrees Celsius. Sa lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory, kaninang madaling araw pa po ito Kaninang 3 AM na mataan ng sentro daw ni Typhoon Marce sa layong 355 km east ng Tuguegarao. Pero ngayon, nandyan na yan sa may bahagi nga po ng Santa Ana, Cagayan na. Dito, east of Tuguegarao City pa lamang. Ngayong tanghali, nasa bandang east na ito o east-southeast ng Santa Ana, Cagayan na. So, bumagal lang ang kanyang pagkilos. Pero dito, maximum sustained wind, 140 km per hour. Bugsong umabot ng 170 km per hour. Siyempre, pa-northwestward pa rin ang kilos nito sa bilis na 15 km per hour. Pero ngayon, nasa around 6 km lamang to 9 km lamang ang kanyang pagkilos. Bumabagal siya kasi nga po, lumalapit na siya sa pinaka-boundary ng shear line ng high pressure area dyan sa may bandang Taiwan, pataas ng Southern Japan. Malakas na po yung pressure dyan ng high pressure area at nahihirapan siyang kumilos pakaluran din dahil yung northeast Philippine wind flow ay nariyan lamang sa may bandang kaluran ng Taiwan. So, explain natin yan further. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon. Kikita po ang sirkulasyon itong si Typhoon Marce. Nakakaranas na po ng tropical cyclone wind signal number 2 ang parte nga po ng Cagayan. Actually, kahapon ko po nga po yan inanalyze at inaasa natin magtataas na ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa. Alam po natin mangyayari, lalo na sa buong bahagi ng Batanes, Cupot Island, Babuyan Island, at sa pagitan ng area na ito ay mas matataas ang asahan na tropical cyclone wind signal ang itataas. So, alam na po natin sa mga taga-Cagayan lalo na sa area na yan ng buong Apari hanggang Ilocos Norte niyan, kasama na ang buong area ng Apayao, kabilang na Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, and the rest ng Isabela, Cagayan Valley, pababa na yan ng bahagi dyan sa bandang Benguet.
Siyempre, damay na rin ang parte ng Mountain Province. At kung titingnan ninyo sa tropical cyclone wind signal na itinasi Pag-asa, kahapon ko na rin yan binanggit, malamang aabot ang tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa bahagi ng La Union o Benguet, Nueva Vizcaya hanggang Kinunapuyan at Aurora, yung pinaka-starting ng tropical cyclone wind signal number 1. At maabot ang tropical cyclone wind signal number 2, nakataas na sa mga isla na ito ng Calayan, Cagayan, Puga, Dalupiri hanggang Camiguinean, hanggang dito sa parte ng Santa Ana, Cagayan, malamang nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 2 dyan, base kay Pag-asa. Well, base na rin sa akin tropical cyclone wind SWAT, yung non-official na tropical cyclone wind SWAT, abot na talaga since kahapon pa na nagtaas ng tropical cyclone wind signal number 2 sa area na yan, sa dulo ng Cagayan. Babalikan ninyo po yung report natin kahapon. And so far, makakaranas na po ng gale force winds, ang bahagi nga po dyan sa bandang Santa Ana hanggang parte ng Isabela. Pababa na yan ang buong Kapalanan hanggang Kasiguran, Aurora, abot na po dyan at mga ilang moderate to heavy rain showers na rin. Nararanasan na ng mga taga Santa Ana, Cagayan at ilang bahagi sa Babuyan Islands. Kasama na ang buong Apari area, yan, damay-damay na rin po ang Apari hanggang dyan sa extension nga po ng Tugigaraw, yan, hanggang dito sa dulo po ng Pagudpud at Claveria, Cagayan. Umaabot na rin po ang mas maulap na yung Paporinino dyan at moderate and some heavy rain showers pagpaglapay mula dito sa Apari hanggang sa Taana, Cagayan. So kung pagbabasehan natin ang heavy rain potential, yung sakop ng malakas na ulan kung sakali, ay makikita ang nakakaranas na ng heavy rain showers ang mga taga Cagayan area, especially ang mga taga Santa Ana, Cagayan, hanggang dito sa dulong-dulo dito ng Makunakon at Palanan, Isabela. Ingat po sa mga kababayan natin sa mabugsong hangin po ha, aabot na sa at least 64 km ang panimulang bugsong ng hangin ninyo dyan. Pero ang mga taga Batanes, Cupop Island at Tabuyan Island, medyo mas mag-iingat po kayo dahil yung pinaka-upper right quadrant ng bagyo ay mas malakas po sa direksyon ninyo. Kung alalahanin ninyo is ang kilos ng bagyo is paganyan, pa northwestward. So yung upper right ang delikado, kaya ang aabutan niyan ang bahagi ng Babuyan Islands at ang Batanes, Cupop Island. Mas malakas po ang sipa sa inyo dyan. May kasabay po yan na hangin. Pero purong hangin po mararamdaman ninyo dyan dahil aabutan kayo ng upper right quadrant di Bagyo Marce. Pero di sa ng upper left quadrant, kasabay ng bugso ng hangin, buhos naman ang ulan ang aasahan. So expected po ang violent to torrential rains po ang mararanasan dyan sa binilugan ko na yan na area. So damay-damay na po hanggang dyan sa bahagi na yan ng Mountain Province. At wala naman sa beban ng kanlurang bahagi ng Luzon, bagamat mga ilang partly cloudy pa rin tayo dyan at medyo moderate pa, paghandaan ang papalapit na bagyo na unti-unting magiging mas maulap na kayo dyan at unti-unting makakaranas na kayo ng mga ilang light drizzle rain showers and expected na mga ilang light to moderate showers. Pagpansin natin, ang Himawari satellite imagery ay despite na hindi pa naman masyado nakakaranas ng mga light to moderate ang kalurang bahagi ng Luzon, pero i-prepare na po yan dahil sa loob ng 24 oras mula ngayong tanghali, unti-unti nyo rin ninyong mararanasan ang mga diesel to moderate at unti-unting magiging violent rain showers hanggang kinabukasan po ng madaling araw. So medyo prepare na po kayo. Depende sa magiging kilos ng bagyo ha. At mula sa bahagi ng Mountain Province, pababa na yan ng Benguet, Ifugao, yan, magiging mas maulap na rin kayo dyan at nakakaranas ng ilang kalat-kalat na pag-ulan, pero medyo mahihina pa lamang ang kalat-kalat na pag-ulan. At mula sa bahagi ng Benguet, Baguio hanggang Pangasinan, hanggang Dagupan, mga partly cloudy to mostly cloudy lamang ang medyo maiira sa inyo dyan. Isolated ang maaaring maging pag-ulan pa rin din nyo sa inyo yan, pero yung inaasahan ninyong ulan na magiging dala ni Marce, kasalukuyang hindi pa ninyo mararamdaman masyado. Maya-maya, papaliwanag natin bakit ganun. Ang hindi tayo masyado nararamdaman ng lupit o sungit itong si Marce, hindi kagaya ng panahong bagyong Christine, na maabot din naman sa typhoon category to super typhoon category din. At wala sa bandang Central Luzon, pababa na po yun ng Bulacan, katamtaman na lagay ng panahon natin dyan, at medyo mas maaraw kayo dyan, at humid at maalinsangan ng panahon, kabilang na ang Bulacan, San Fernando, Pampanga, pababa na yan ng buong NCR o Metro Manila,
hanggang sa ilang areas ng Calabarzon na medyo magiging maulap, partly cloudy to mostly cloudy at times at mga ilang kalat-kat na paulan na may pagkilat at papulong. Sa bahagi din ng Mimaropa, makikita ninyo halos walang masyadong kaulapan ang umiiral. Yan. So medyo drier po tayo dyan. Hanggang dyan sa bate ng Palawan, may mga ilan lamang na mga ilang isolated rain showers ang bahaging umiiral doon sa may bandang San Vicente sa Palawan. Pero saglita lang naman yan at hindi po matagal, kabilang na ang parte ng Mindoro. Kung magbabase natin ang temperatura, base sa temperature contour, mataas po ang temperatura dyan sa bahagi nga po ng Benguet pababa ng Central Luzon, kasama na ang buong halos Mimaropa. Mula dyan sa bandang Oriental at Occidental Mindoro, Puyo, hanggang din sa may bandang dulo ng San Vicente. Damay na rin, malamang ang boundary ng Puerto Princesa. So mataas ang temperatura natin dyan, kung papansinin ninyo po. Kaya hindi masyado tayo makakaranas ng sungit dito si Marce. At mula dito sa bahagi naman ng South Luzon, kabilang ng Bigo Region, medyo katamtaman tayo dyan. At mapapansin ninyo, medyo maaraw sa inyo. Bakit walang masyadong maulan kahit na malapit ang boundary nitong si Marce? Papaliwanag natin yan mamaya-maya. Pero sa ngayon ay katamtaman na lagay ng inyong panahon dyan. Wala tayong masyadong makikitang mostly cloudy, pero isolated rain showers. Hindi pa rin mawawala ang rule out. Hindi natin niro-roll out dyan. Dahil asahan natin, maghahatak pa rin yan sa ating southwesterly surface wind flow mula sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngayon, kung anong water vapor ang mahahatak niya sa baybayin ng kanlurang ng bansa, expected, bubuhos yan, pakalat-kalat yan ang magiging buhos dito. Yung parang magdidilig-dilig ang buhos na magiging dala ng southwesterly wind flow na mahahatak mula sa pinaka-monsoon trough ni Bagyong Marce. Hindi nga lang silala, gaya ng Bagyong Christine o ni Leon. Papaliwanan natin yan mamaya-maya. Kabilang na ang buong bahagi ng Iriga, hanggang Sorsogon na po yan. Kasama ang Legazpi, Catanduanes, pero magiging mas maulap ang parte ng baybayin niya ng East Coast lines ng Bico Region. Kabilang na ang bahagi ng Quezon Province at Aurora Region. Pagdating naman sa Visayas, well, maaraw po sa inyo dyan, humid at katamtaman ang lagay ng panahon ninyo. So, huwag niyong asahan na aabutan tayo dyan o aabutan kayo dyan ng matinding pag-ulan na mahahatak ng southwesterlies ni Marce. Kasi medyo umangat na yung most of southwesterlies inflow. Nandito na sa boundary nito ng South Luzon na. Ang mas malakas na daloy ng southwesterlies. Hindi na masyado sa bandang Visayas. Kaya mapapansin ninyo, mas maaraw kayo dyan at mas mainit ang inyong alinsangan dyan. Pagkaroon man mga kalat-kalat na mag-ulan, nakataas naman ng forecast, 30 to 55% ang tsansa, lalo na sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, pero mangunguna ang maaraw at maalinsangan nating halos maghapon. Kalat-kalat namang ito at may mga pagkilat at pagkulog kabilang na ang parte ng Masbate na nakaranas ng ilang portion na mga ilang light to moderate showers dyan sa dulo ng Dimasalang. Ayan, ingat po pagdala ng pananggalang sa ulan, pero pansandalian lang naman yan. Wala naman sa may bandang Surigao del Norte, kasama na ang Dinagat at Siargao Island, and the rest ng bandang areas ng Caraga ay magiging maulap at mga ilang moderate and some heavy rain showers po tayo nakakaranas mula sa Surigao City hanggang Butuan at Ginoog. Magdala po ng pananggalang at ingat sa posibleng pagbaha just in case na biglang lumakas, pero maaaring hindi naman yan tatagal ng mahigit sa isang oras. Mula dyan sa bandang Butuan, pababa ng Surigao del Sur, magiging mas maulap kayo dyan. May mga ilang drizzle light rain showers ang medyo iiral. Pero entire ng bandang Compostela Valley, pababa ng katimugang bahagi ng Mindanao, lalo na sa Davao del Sur, isolated at mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ngayon ang unti-unting mararanasan ninyo dyan. Mula dyan sa may bandang Compostela Valley, pababa ng Marangusan, Mati, San Isidro hanggang Governor Generoso. Ingat sa posibleng pagbabaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Aling abutan din ng mga pag-ulan ang bahagi ng Davao City mismo. Pero sa bahagi ng Davao del Sur at Davao Oriental, maaraw at maalinsangan kayo dyan, mga ilan lamang na kaulapan at isolated rain showers, gaya na lamang ng unti-unting nararanasan dito sa bahagi ng Camba, Tiboli, hanggang Palamobo, Pamamotok, hanggang Maasin. Ingat po sa potensyal na pagbaha, pero light to moderate showers lang naman ang nakikita natin sa satellite imagery as of this time. Dito naman sa may bandang Maguindanao, kabilang ng Lanao del Norte, ay makakaranas din kayo ng mga isolated rain showers, pero mangunguna ang maaraw at maalinsangang panahon
kabilang na ang buong Zamboanga Peninsula. Puro isolated lamang na magiging pag-ulan na may localized thunderstorms ang most naiiral sa bahagi ng Mindanao ngayong araw. So wala po tayong magiging problema sa epekto ng bagyong Marce dahil sobrang layo na po yung range ng bagyo sa inyo. So diretso ka tayo sa inyong gamit na tropical automated o computer-generated tropical cyclone sector, and as of 1 o'clock p.m. na po ngayong hapon ay ang kanyang center air pressure na ngayon ni Typhoon Jinxing o Marce. Nasa 968 hectopascals na po ito. So ang kanyang 1 minute average wind speed na 167 km per hour, category typhoon po ito, at bugso umaabot ng 208 km per hour. Pero sa 10-minute average, kung susundin natin, under typhoon category din na 123 km per hour, at bugso umaabot ng 153 km per hour. Kumikilos pa rin ito sa mabagal na pagkilos na 6 km pa northwestward po ang kilos niya. So medyo mabagal o sa pakabagal ng kilos niya. Halos stationary siyang tatambay muna dito. So, mukhang tatagal siya sa area niya ng bandang Santa Ana, Cagayan. At ingat po dahil medyo tatambay muna siya dyan ngayong maghapon mga folks. Ano po ba ang dahilan? Well, kitang-kita naman sa satellite imagery yung hindrance ng northeasterly surface wind flow dito sa may bandang kanluran ng Taiwan. Yan. Yan, yung daloy na yan ng northeasterly, yung amihan na actually niyan eh. Kaya lang malayo pa talaga sa Pilipinas, kaya hindi pa talaga natin ramdam dito sa bahagi nga po ng Northern Luzon. Dahil dumaan po o lalapit ang bagyo, pansamantala mo nang mawawala o hindi mo na mararamdaman ang daloy ng lamig ng simoy ng hangin, kundi yung lamig na mahatak o yung sirkulasyon naman manggagaling kay bagyong Marce. At yung high pressure area naman dito sa itaas niya, makikita ninyo, medyo nababaluktot ang pinaka right quadrant ng bagyo. At kung mapapansin ninyo mga folks, sa sirkulasyon ni Marce, mataas po yung upper right quadrant niya. So, again, ito po yung circulation. Yan. At since pa northwestward po ang kilos, yung pinaka-quadrant, kung kukunin natin, ay ganyan. Ganyan yung direksyon niya. So, ito yung upper right quadrant. Ito po yung delikado. Purong hangin po talaga ang mararamdaman ninyo. So, lahat ng dadaanan niya, kabilang ng Batanes Cook Islands, Babuyan Island, mas makakaranas po kayo dyan ng mas matinding sungit ng hagupit ng hangin niya dahil tatamaan kayo ng pinaka-upper right quadrant. Pero naman dito sa may at upper left quadrant ng bagyong si Marce, dala naman ito bugso ng hangin kasabay naman ng ulan. So, asahan na po natin ang violent hanggang maala torrential rain showers ang mararamdaman ng mga taga-Cagayan Ilocos Norte, Ilocos Sur, damay na hanggang dyan sa bandang Mountain Province Paghandaan po sa posibilidad na malalakas na buhos ng ulan, simula po yan mga bukas siguro ng madaling araw. Kasi bumagal po kasi yung movement speed niya. So yun po, yung magiging epekto niyan. At habang tatabas ito sa loob ng 48-hour period, kung sakali lang, depende sa magiging bilis ng kilos niya, yung pinaka lower left naman, yung pinaka lower left, yan ay medyo diminishing na po yung bugso ng hangin sa kanya, hindi gaya sa may upper left. Pero ito naman, mas malakas naman na ulan, tubig ulan naman ang ibubuhos. Medyo diminishing o medyo mas mahina ang hangin na mararamdaman ninyo, pero yung tindi naman ng bugso ng ulan ang mas mararanasan. So yung papansinin niyo dyan o pag-iingatan ay ang upper left at lower left ng bagyong si Marce. Huwag naman sana umabot ng super typhoon pa kasi yun na ibang usapan na kapag naging super typhoon category 5 po itong si Marce. Magiging mas matindi po, magiging pinsala. Pinsala na po ang aabuti ng mga taga-extreme Northern Luzon. So yan na po ang ating paliwanag. Ingat po sa mga kababayan natin sa extreme Northern Luzon. Walang problema kung yung hangin mararamdaman niya ng mga taga-Batanes Cook Island. Pero dito naman sa bahagi ng mainland ng extreme Northern Luzon, grabe naman ang ulan ang mararanasan ninyo. Itong within 48 to 50 hour period po yan. So mula rito yan hanggang sa makatawid na ito dito sa bahagi nga po ng Ilocos Norte. So kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track combination, makikita po natin yung pinaka upper right quadrant, mas malakas po yung bugso ng hangin dito
pero dito ay hindi naman sobrang lakas, hindi gaya ng upper right quadrant, pero malakas naman ang buhos ng ulan ang mararanasan nyo. So, halos violent to torrential rain po ang mararamdaman ninyo. Base sa ating 62 km to 64 km na range, aabutin ang buong Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, dito sa Apari, yan, bandang Claveria, Cordillera Administrative Region, yan, buong Cordillera, buong Cagayan Valley, abutin na rin yan hanggang dito sa may bandang Santiago at bandang Aurora Region, sa may bandang Kasiguran. So, base sa aking non-official po ito, non-official po ito, ibig sabihin hindi ito galing kay Pag-asa. Non-official tropical cyclone wind signal natin, kung pagbabasehan natin dito, ay nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 hanggang dito sa bahagi nga po ng bandang Benguet. Kasama na ang Central Luzon, yan. Tropical cyclone wind signal number 2 naman, ang buong bahagi nga po ng Kasiguran Aurora hanggang Santiago, kataas na yan ng Cordillera Administrative Region, Tugigaraw, Cagayan, hanggang dito sa dulo na po ng Claveria, Cagayan. So, sakop na ang parte ng Apari hanggang Bagi at Gatarat. Yan. So, tropical cyclone wind signal number 3, hindi pa masyado abot, pero medyo ramdam na ang tropical cyclone wind signal number 3 ayon sa aking non-official TCWS, ang dulo dito sa bandang Santa Ana, Cagayan. So, mag-ingat po at paghandaan na po ng mga kababayan natin sa Santa Ana ang bugso at sungit ni Bagyong Marceha. At base lamang yan sa aking official tropical cyclone wind signal. Pero kay Pag-asa, malamang nasa tropical cyclone wind signal number 2 pa rin yan para kay Pag-asa, sa official ni Pag-asa. Pero ano man ang magiging tropical cyclone wind signal number nito, maghanda pa rin, mag-iingat dahil uncertain kapag actual na ninyong nararamdaman ang sungit ng bagyong ito. Lalo na ng mga taga Batanes at Babuyan Island, hindi po kayo ligtas dyan dahil yung dagapak naman ng hangin ni Marce, mararamdaman naman ninyo dyan sa isla na yan ng Batanes at Babuyan Island. So, pagtandaan po mga folks. Wala naman sa ating forecast and symbols, yan, makikita natin, combination na po ito, pinagsama na ng mga ilang multi-agencies, kasama na ng Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. Inaasahan nga po natin mga nitong hapon po, according sa Joint Typhoon Weather Center data feed, ay aabot daw o posible pang umabot sa category 3 typhoon. So, super typhoon category na po ito sa ating 10-minute average kung pagbabasehan natin. 185 km per hour po ito at bugsong aabot ng 231 km per hour. Yun yung ina-expect na forecast kung sakaling mangyari na pumasok sa super typhoon. Pero kay Pag-asa sa kanilang tropical cyclone forecast data, makikita hanggang ngayong gabi, hapon o gabi, ay manatiling typhoon category pa rin siya. At sa lahat ng kanilang tropical cyclone track, magme-maintain lamang siya as typhoon category daw. Yun. So, hindi pa rin naiaalis ang posibilidad na umabot pa yan sa super typhoon category. At inasahan nga po, bukas ng umaga, November 7, nandito na yan sa may bandang baybay na po ng Santa Ana, Cagayan. Kung pagbabasehan natin ang mabagal na 6 to 9 km an hour lamang na wind speed niya, ha? So, yun po. Nasa baybayin pa lamang ito ng Santa Ana, Cagayan. At mula dyan, sa araw na yan, buong maghapon, inaasahang babaybayin nito ang karagatan ng Palawi, dyan sa bandang Santa Ana pa rin, at Camiguin Island. Kung pagbabasehan natin yung mean track, yung analysis mean track natin, pagitan ng dalawang weather agencies ni Pag-asa at Joint Typhoon Weather Centers, inaasahang tatawinin nito ang karagatan ng Palawi o ng Camiguin Island. Extended na yan hanggang Fuga Island, pagsapit na po ng kinahaponan o gabi ng November 7, 2024 o bukas na po yan ng gabi. Inaasahang tatawidin na nito ang Fuga Island at dito na yan dadaan sa parte ng karagatan ng Claveria, Cagayan o ng Pamplona. So mag-iingat po sa mga kababayan natin dyan sa bandang Claveria at Pamplona, Cagayan. At inaasahan na natin nasa bandang West Philippines na ito, mga bandang kaluran na ito ng bandang Ilocos Norte o bandang kaluran ng Burgos ng Ilocos Norte. Expected na yan, kinabukasan na yan ng Biyernes. Biyernes na po yan ng umaga. Naasahan na nandito na yan sa kaluran ng Extreme North Luzon sa may bandang West Philippine Sea. And expected naman, mga bandang gabi o bago maghating gabi o madaling araw,
inaasahan na pong lalabas yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Probably yan mga bandang gabi na po siguro or madaling araw ng November 8 o ng Biyernes ng madaling araw. They-expect na yan na lalabas na yun ng ating Philippine Area of Responsibility. So, depende sa magiging movement speed, maaaring mas mapapaaga ang pag-exit niya ng PAR or maaaring mas mapapabilis pa ng bago maghating gabi or bandang alas 2 na madaling araw. Sa Biyernes, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po yung pinaka-detail na analysis natin, ha? So, sa mga nagsasabing pwede pa ba bumabayan? Well, halos finality na po yung pinaka-forecast track. Bagamat medyo malawak-lawak pa yung kanyang cone of uncertainty, ayan o, makikita ninyo dito, pero maliit na lamang yung kanyang cone of probability of uncertainty. Halos hindi na masyado bumababa o tumataas ang kilos nitong si Marce. So halos dito na talaga dadaan yan sa may karagatan ng Camiguin Island o karagatan ng Cagayan. Yan, hanggang dito sa pagitan nga po ng Pamplona o Claveria, Cagayan or ng bandang Puga Island. Bandang kinabukasan na po yun ng hapon o ng gabi ng Huwebes. So ayun po ang pinakapaliwanag natin at pinakadetalye na pinaka-forecast and symbols natin para kay Bagyong Marce. So makikita po sa pinaka-floater ng satellite imagery ng Himawari ay halos meron na siyang mata. Nakikita na siya ng pinaka-center eye wall. Ayun o, ngayong tanghali lamang ito. So paghandaan na po ng mga kababayan natin sa may bahagi nga po ng Cagayan ang paglapit ni Bagyong Marce, ha. Pagbansin natin yung pinaka-rainbow color combination. Hopefully ay mapaghandaan ito. Makikita mas malakas na po ang nagiging intensification at circulation at kitang-kita na po ang pinaka-center eye wall ni Bagyong Marce. So, medyo ready po tayo dahil yung violent to torrential rainfall, ha, mararamdaman ng mga taga-extreme node Luzon na binanggit na po natin kanina. Ngayon, silipin naman natin yung mga ibang possible kung may mabubuo na kasunod ni Marce ayon sa ating computer models ng iba't ibang mga weather agencies. Dito muna tayo sa may pinaka-computer models. After ni Marce, may mga susunod na nga po na mga pipila na may mga bagong papalit. At si 91W kasi ay inalis ng aking tropical cyclone sector. So, maaring 92W na kung sakaling itaas ang bagong invest na to na namamataan dito sa may bandang timog silangan ng Guam. So, yung approximate ahead of time nito, just in case, ay by November 8, November 9. Yan, November 8 o November 9 na mamamataan ang bagong low pressure area. According yan kay GFS. Pero kay CMWF, not significant pa rin ang nakikitaan na maaring may sumunod nga po kay 91W pa. So, abang-abang na lamang. Dito, wala walang namamataan. Pero mga tropical wave po ang nakikitaan dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon o sa may bandang silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility by November 9 onwards. Kay NAVGEM naman, makikita po ang mas aggressive ang nakikitang forecast na may susunod nga po kay 91W. Yan. So, November 8 or 9 din magsisimula ito, mamamataan sa timog silangan ng Guam. And then, kikilos dito pa west-northwestward. And again, sa mga magtatanong na naman, ay kakanluran ba yan? Yes, may posibilidad pa rin kumanluran yan dahil nga po, napakataas po ng high pressure ridge dito sa itaas o sa sakop nga po ng Southern Japan. Naghihinder yan sa lahat ng bagyo, kaya aasahan natin biglang kakabigyan pakanluran. O maaaring ganyan, kumanluran ng kilos niyan. Yung mga trajectory ng mga low pressure systems o anumang bagyong mabubuo dito sa silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So si JPS at NAVGEN pa lang ang may nakikitaan na forecast na may susunod kay 91W just in case na palitan si 91W at sa iba naman, the rest ay hindi pa masyado significant pa. Well, kung pagbabasa natin ang mean winds o yung convergence, kung possible ba na isusunod kay 91W, well, makikita natin dito merong 22 km an hour na low convection. Bagamat disorganized pa, pero medyo mababa na yung atmospheric pressure niya. Kung basin natin yung vorticity nitong convergence ito, halos nagmo-moderate to high na. So, maaaring ito ay pumalit nga
kay 91W. So just in case, tatawagin ito as 92W niya. Pero kung i-retain ng invest o ng ating tropical cyclone sector na ibalik si 91W, pwede pa rin i-retain yan as 91W. Pero kung hindi na, at kung i-consider na pong totally dissolved si 91W, maaaring tatawagin itong si 92W. So abang-abang po, mga between November 8 o 9 po yan, or lesser na maaaring itaas yan as invest. Kasi mataas na po yung pinaka-anomaly niya. Nasa halos moderate to high na po yung probability o possible invest development. Namata nito sa may bandang timog silangan ng Guam. So expected po yan. Ipopost ko rin yan sa ating Facebook page para sa bagong convergence development na ating binabantayan. At mula naman sa ating West Pacific Basin Experimental, makikita po natin dito is mataas na rin yung pinaka-anomaly na maaaring sumunod kay 91W na. Yan Pero dito at least nasa at least 20 to 30% yung pinaka-current anomaly, pero in the next 24 hours daw ay mababa yung possible development. Dito naman sa pinaka-anomaly ng TCFT, medyo may low pressure area na rin. Bumaba ang atmospheric pressure sa may bandang kaluran ng Palawan. Pero napaka-shallow nito at very insignificant pa yung kanyang low convection dito. So, hindi pa certain kung itataas ito as low pressure area ni Pag-asa. Abang-abang na lamang po, mga folks. Samantala sa ating running na wind speed direction mula sa ating global spectral model ay dito at least medyo significant. Yung maaaring sumunod kay 91W. So, mula rito ay mula November 8 o 9 ay makikitang medyo may circulated na po siya. Pero dito, base dito sa ating global spectral model, hindi pa siya nakikitaan na magiging isang malakas na bagyo o ganap o active na low pressure system. Wala naman sa mean sea level pressure, kumabasin natin kung mababa ang kanyang atmospheric pressure. Well, naglalaro pa rin sa 1,008 hectopascals. So, medyo hilaw pa lamang ito na low pressure area according sa data feed ni Japan Meteorological Agency. Pero medyo tropical wave na po siyang nakikitaan dito sa southeast ng Guam. Starting po yan November 9, onwards po yan. Malinaw yan, mga po. So, mataas ang confidence na maaaring magkaroon ng tropical wave. Pero uncertain nga po kung magiging isang agresibo o active na low pressure area sa ngayon. So, antayin natin within 55-hour period para obserbahan natin ang galaw na maaaring isunod kay 91W. Well, sa ulan din doon, wala naman tayong namataan na medyo malakas-lakas na mga pagyanig hindi gaya ng mga nakaraang araw. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX para sa pinaka-short wave na detection na data feed mula kay PBOX. Merong magnitude 4.2 na namataan sa bahagi ng southwest ng Pasay Negros Oriental. Ayan. Namataan ito kaninang madaling araw, 2:14 AM at may lalim na 36 kilometers. So, medyo malalim na rin ito. Magnitude 4.2 po ito. At nasa karagatan naman ito ng Negros Oriental. So, halos hindi ramdam ito ng mga taga Negros region yung pagyanig, pero possible intensity 1 ang maaring maramdaman. O halos parang bumpy lang ang medyo naramdaman dyan sa mga taga Negros, especially dyan sa bebadang Santa Catalina or bandang Siatun ng Negros Oriental. So, yun lamang po so far ang namataan at so far wala namang sumunod sa kanya, pero may mga mahihinang mga pagyanig na rin ang naitala. Wala naman sa pinaka-historical earthquakes for the month of November 2024 kung nakakailan na po tayo. So, i-load natin ang month of November. Yan, so medyo konti pa rin. Pero kung bibilangin, nasa 179 total earthquakes na po tayo. 172 dito sa magnitude 2.0 pataas. Pipito pa lamang sa magnitude 4.0 at hanggang doon pa lamang ang naitalang mga pagyanig. Wala pa namang naitala sa magnitude 5.0 pataas. So, pipito pa lamang yung magnitude 4.0 pataas. So, may consider konti pa lamang ang ating mga pagyanig sa magiging unang linggo ng November 2024. Ingat na lamang, lalo na sa mga taga Surigao del Norte o Surigao Region at Davao Region. Dahil mas marami-rami po ang mga pagyanig pa rin dyan. Medyo agresibo pa rin ang ating tectonic plates sa bahagi nga po ng Eastern Mindanao at Davao Region. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa ika-6 na araw ng November 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 6, 2024. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website at www.primoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa ating report ngayong tanghali at ngayong hapon. Well, typically lamang na magiging gloomy tayo dito sa Metro Manila. Halos hindi natin mararamdaman itong si Marce. So visit naman sa ating website para sa gusto malaman ng pinaka-dynamic events at real-time mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.